Update sa idinaraos na barangay at SK elections sa probinsya ng Cavite, ang second vote-rich province sa bansa. Ihahatid sa atin ni Alan Francisco. Live! Alan? Ninya, bukod sa Metro Manila, binisita rin ni COMELEC Chairman George Garcia ang lalawigan ng Cavite. Ito kasing Cavite ang tinuturing na second vote-rich province, pangalawa sa probinsya ng Cebu. Sa kabuuan, mayroong higit 2.3 million registered voters sa Cavite. Hindi pa kasama dyan ang mga registered SK o Sangguniang Kabataan voters. Pagkalapag kanina sa Cavite, unang nagtungo si COMELEC Chairman sa Banaba Cerca School para bumoto. Mabilis lang ang naging pagboto niya dahil aware naman na siya kung sino ang kanyang iboboto. Sunod niyan ay nagtungo siya sa Indang East Elementary School at nag-ikot-ikot din. Tumalon siya pagkatapos sa Paliparan 3 Elementary School kung saan sinasagawa ang pilot testing na automated elections para sa BSKE. Bukod sa Paliparan 3, may isa pang school dito sa Dasmariñas na pinagdarausan din ng automated elections. Ayon kay Chairman Garcia, naging mabilis ang botohan sa pilot testing sa automated kumpara sa mano-mano. Ilan sa challenges na inarap sa automated ay yung ilang machines o vote counting machines na kailangang palitan. Nakahanda naman na agad ang pampalit na makina dahil naka-standby lang. Bukod dito niya, may automated voting din sa Pasong Tamo dyan sa Quezon City. Samantala, sa kabuuan, matiwasay naman ang botohan so far dito sa probinsya ng Cavite at sa Region 4A sa pangkalahatan. Bagamat una na nakapagtala ng red category o ibig sabihin, may mas kailangang tutukan sa seguridad sa isang bayan sa probinsya naman ng Quezon. Samantala niya, binisita rin namin kanina ang Cavite Provincial Jail sa Tres Martires, Cavite, kung saan higit 100 persons deprived of liberty o PDL ang bumoto. So sa makatuwid niya, gaya ng ibang mga naranasan ng ilang mga botante sa bansa, ay ilan sa mga challenges o problema na kinaharap ay yung hindi makitang mga pangalan ng ilang mga botante. Halimbawa rito sa San Nicolas Elementary School sa lungsod ng Dasmariñas, merong PPCRB na tumutulong sa mga kababayan natin na hindi makita yung kanilang mga pangalan sa kanilang mga voting precinct. So ang sinasabi naman niya, ni Attorney Monalisa Mabukid o ni Attorney Monalisa, ang Director ng Region 4A COMELEC, ay tinutukan nila yung bagay na yan. So sa madaling sabi, magtungo na lamang sa election officer kapag nakakaranas ng parehong insidente. Live mula rito sa Dasmariñas, Cavite, Ninya. Alan, may isang tanong lang ako sa mga boboto pa lang o yung mga pupunta dyan ngayong hapon. Ano ang advice mo sa kanila? Nakikita ko sa likod mo, parang gumagalaw naman, hindi naman masyadong crowded. Mas marami bang tao kaninang umaga kumpara ngayon? Oo, mas marami niya kaninang umaga dahil ngayon, I understand, halos 3 oras na lamang bago magsara yung mismong botohan by 3 p.m. So ina-advise ko dahil kita naman na maaliwalas yung panahon, may pagkamainit, kaya of course magdala po ng mga pamandong o yung payong sombrero, lalo na yung ating mga senior citizens. Siguraduhin din na alam na ng mga kababayan natin yung kanilang mga voting precinct para hindi na rin magahol pa sa oras. Andito rin naman yung mga watchers ng mga kandidato, yung mga PPCRB, nabanggit mo nga kanina, at yung mga election officers na handang tumulong sa ating mga kababayan. Ninya. Ayan, maraming salamat. Alan Francisco, medyo mainit nga, dapat siguro magbaon rin ng tubig. Pwede ba at konting snacks, lalo na kapag may sakit o yung mga senior citizens, lalo na may mga diabetes, Alan? Tama. Actually, kanina ay nakakita ako ng ilang mga kababayan nating PWD na inaalalayan ng kanilang mga kaanak. Ang priority kasi ay yung mga gaya nila na mga vulnerable. Kaya, kumbaga, hindi na kailangang magstay ng matagal para bumoto. So, ang ina-advise din ng mga eksperto at even ng COMELEC ay sa bahay pa lang alam na kung sino ang iboboto para pagdating dito sa mismong botohan ay hindi na magagahol ng oras, konting oras na lamang yung ilalaan nila para bumoto. Nina. Okay, maraming salamat, Alan Francisco.